Dito sa Hagonoy, Bulacan, ang magkakapitbahay may pinagkakaabalahan. Tulong-tulong kasi sila sa produksyon ng daing na tilapia. Daing here, daing there, daing everywhere. Pati ng araw bubong ng kapitbahay, may daing din. Saan ito? Dito lang naman yan sa Isla Tibagin, Hagonoy, Bulacan, kung saan nagtutulungan ang buong komunidad para sa kanilang pangunahing pinagkakakitaan, ang pagdadaing. Bago namin marating ang sangkatutak na daing, kailangan muna naming magbangka ng mahigit kalahating oras mula Hagonoy Bridge hanggang makarating sa isla. But wait, hindi tayo nag-iisa ngayong araw dahil sasamahan tayo ng content creator at Bulakenyong si Aaron Maniego. Totoo ba? Sa pagiging property specialist mo? Oo. Magandang umaga mga kapuso! Kaya what are we waiting for? Let's get going! Let's go! Pero don't forget you guys, parating magsuot ng life vest habang nasaan yung tubig because safety first. Let's go! Oh my God! Safe naman to, diba? Ayan na. Ay, life vest muna pala. Oo. Let's go. Ay! 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 At dahil safe and secure na si Aaron, tara na't bumiyahe na pa isla. O, aura! Laban kahit naiinitan sa bangka. Fresh ka pa rin kaya hanggang mamaya, Aaron? Maya-maya pa, narating na rin ni Aaron ang destinasyon. Dito nakilala ng good news si Merly, ang reyna raw ng mga daing sa Isla Tibagin. Bata pa lang ako kasi pag kami nagdadaing, nanonood ko, pinapanood ko sila. Tapos, ayun, titingnan ko hanggang sa sinubukan ko. Noon, sa pagdadaing na raw talaga kumapit si Merly. Ngayon, ito ang pinagkakakitaan nilang pamilya. Yung una, yung 10, wala pa kasi kukunti kaya kaya na ng mister ko yun, tsaka yung anak ko, ganyan. Hindi man daw naging madali ang nakagisnang buhay. Pero dahil sa pagsusumikap, unti-unti rin silang umasenso. Sa ngayon, medyo magaan-gaan. Kaya. Sa katunayan, nakapundar na si Merly ng bahay at may sarili pang bangkang demotor. At dahil alam daw niya ang pakiramdam ng walang-wala, panata niya raw na tumulong sa kapwa sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng trabaho. Ano pa nga ba kundi ang pagdadaing? Depende na nga raw sa season, iba't ibang klase ng isda ang idinadaing nila. Ngayong Agosto, ang sagana raw ang huli ay tilapia. Meron namang iba rin na dinadaing din kami, bangus, tsaka aligasin. Kung ano lang yung dumating, yun talaga yung dinadaing na. Kaya naman ito ang ipapakita niya sa atin. Unang kukunin ni Merly ang mga isdang dadaingin sa fishport ng Hagonoy. Pagdating ni Merly, dito na raw nagsisimula ang totoong bakbakan. Hahanguin ng mga kalalakihan ang banye-banyerang isda mula sa bangka. Pero teka, sino itong may eksena? Si Aaron pala, aka Dalagang Filipina. Tara, mandaing tayo. Pagkatapos nito, ibabagsak na ang mga isda sa mga residenteng nakahanda na sa pagdadaing. Mandadaing na po ako. So, kasi simula pa lang po ng trabaho. Ang tanong po ng mga kapuso, handa ba po ako? Siyempre! Easy! Dali lang yan. Let's go! Pero syempre, may matinding challenge ang good news kay Aaron. Dapat siya mismo ang maglilinis ng mga isda na dadaingin. Makailang piraso kaya ang kaya ng powers mo, Aaron? Sa pagdadaing, tuturuan tayo ni Lisa, isa sa mga natulungan ni Merly at batikan na sa pagdadaing sa isla. Para sa inyo po, gano'n ka-importante po yung pagdadaing o yung daing? Importante po sa akin kasi po wala po kaming pera. Wala po kami pagkukuhanan. Minsan lang po kasi nakakahuli sa dagat asawa.
On call daw si Lisa kapag kailangan ni Merly ng magdadaing. Pagdating ko sa ulo, diinan nyo. Ayan. Sa kalagitnaan ng daing tutorial ni na Merly at Lisa kay Aaron, mukhang nata-challenge si Aaron, ha? Nakakatawa na pinagawa niyo po to sa isang taon na hindi po masyadong gumagamit ng kutsilyo. Sorry. At ang nakayanan ng powers ni Aaron, 2 malinis na tilapia. Ang pangalan po niya ay si Greg. Ito naman po si Elizabeth naman po to. At pinangalanan pa talaga, ha? Oo, nakadalawa na ako. Pero yun man po talaga, napakahirap po talaga yung pagdaing. Kahit napalaban ka sa paglilinis ng isda, Aaron, hindi pa riyan ang tatapos ang iyong task, ha? Pagkatapos linisin at tanggalan ng hasang ang mga isda, huhugasan naman ito ng tubig alat. Kapag nahugasan na ng tubig alat, sunod nang maglalagay ng asin sa drum na may tubig. Buong magdamag daw nila kung ibabad ang isda sa tubig na may asin. Pagkatapos ibabad ang mga isda, kanya-kanyang bilad at patuyo na ang buong komunidad. Mga muy isda man daw, itong si Aaron hindi papahuli sa pagbibilad. Pag umulan, sinisilong nila na ayos. Tapos nilalagyan nila ng lona, tinatakban. Kapag tuyo na ang mga daing, ide-deliver nila ito sa bagsakan sa Tondo. Sa kanilang pagdadaing, humikita ang mga tiga-tibagi ng nasa 500 pesos. Mahirap at matagal man daw ang proseso, kakapit sila sa biyayang naibibigay ng pagdadaing. Mas mahirap pa po ang pagdaing kaysa sa lahat ng mga pagsubok na ginawa ko hanggang sa puntong to. Na-realize ko po na nakikita ko na lang po yung isda sa mga store pero hindi ko nakikita yung proseso sa pagganito. At sobrang mangha-mangha ko kila Ate Lisa na ginagawa nila to araw-araw. Kasi ako, ilang isda pa lang nagawa ko. Nag-change person na ako, nag-change life na ako. Sa panahon ngayon, nagpapatuloy pa rin ang bayanihan. Gaya sa Isla Tibagin kung saan ang komunidad tulong-tulong sa kanilang kabuhayan. Maki-good vibes na sa amin ngayong gabi, dito sa Good News. Isang bag ng lansones sa Sulu, ibinebenta ng 60 pesos per kilo. At ang golden boy na si Carlos Yulo may dalang good vibes sa mga Pinoy. Natuwa po ako nung pagpasok namin kasi libre yung mga Carlos eh. Isang bata, kachat daw si Papa Jesus. Hello, Papa Jesus! Kamusta ka naman sa langit? Sa Paris Olympics 2024, nag-uwi ng 2 ginto ang gymnast na si Carlos Yulo. Kaya naman ang mga Pinoy, kanya-kanyang pakulo para i-celebrate si Golden Boy. Ang galing ng Pinoy! Muling nagdingning sa katatapos lang na Paris 2024 Olympics. Ang Pilipinas nag-uwi ng 4 na medalya. Tig-1 bronze medal para sa boxers na sina Nesty Petesio at Ira Villegas. At ang pambato nating gymnast na si Carlos Caloy Yulo, nagpanganga sa kanyang men's floor and vault performances. Kaya naman hindi lang isa, kundi 2 gintong medalya ang nasungkit niya. Ang sambayanan napatumbling sa tuwa. Si Caloy na nga ang kauna-unahang male athlete ng bansa na nakapag-uwi ng 2 ginto sa nasabing Olympics. Kaya naman limpak-limpak din ang mga papremyo at incentive na nakuha niya. Deserve! Talaga namang #proud moments para sa Pilipinas. Of course, magpapahinga din po. Siyempre, kailangan ko gumawa ng mga plano po for the next cycle po ng Olympics. Yan po. Ang tagumpay na ito, hindi na nga pinalagpas ng mga netizen.
Kanya-kanyang entry sa social media para ipagbunyi si Golden Boy. Ang babaeng ito, naglagay pa ng pulbos sa kamay. Saka tumambling-tambling. At tumalon-talon sa sala, hala sige ate, laban! Sa video namang ito, abay, bumida itong si Ma'am Shi na tila nagbabalancing sa kaputol na semento. Ala, Carlos Yulo. Ang lalaki namang ito, tumatalo na sa kama, tumatambling-tambling, at pumupos pa. Pero para sa mga kapuso nating kapangalan ni Golden Boy, Carlos, Kaloy at Carlo, hindi na kailangan ng entry ha. Dahil panalo rin daw kayo dito sa mga papromo ng iba't ibang negosyo. Nariyan ang free upsize ng milk tea, 20% discount sa samgyupsal, pati mga chikiting may 30% discount dito sa playground. Bongga! Ang barbershop na ito sa Muntinlupa, nakikibunyi rin kay Kaloy. The pressure is really there and the pull-off niya not only once but twice. Kaya ang kanila namang entry, libreng gupit dito sa kanilang barbershop. Simple lang naman yung requirement natin dito guys. Magdala lang kayo ng ID nyo to serve as makita namin yung totoong pangalan nyo doon na may Carlos, Carlo, or Kaloy. Accept namin dito yan. Kaya itong sina Carlo at Carlos, eto tumatambling na rito. Papasalamat din kay Carlos dahil nakalibre kami. Maayos, magaling si Kuya, tsaka maganda dito. Maya-maya pa, sumunod na dumating ang isa pang customer. Walang iba kundi si Carlos din. Natuwa po ako nung pagpasok namin kasi libre yung mga Carlos eh. Congratulations po kay Carlos Yulo na nag-uwi ng 2 gold medal para sa bansa natin. Dahil sa pambihirang pagkakataon na nakasungkit ang Pilipinas ng gintong medalya, marami ang gustong sumunod sa yapak ni Golden Boy Carlos Yulo. Tulad na lang ng grupong ito sa Barangay Kupang sa Antipolo na nagpapamalas din ang galing sa kanilang mga uploaded video sa social media. Nagpabitin-bitin at ikot-ikot na para bang mga nasa Olympics din sila. Nag-umpisa lang talaga kami nito, dalawang kaibigan ko nung bago mag-pandemic. Nung tumagal-tagal, di namin alam na magbo-boom talaga yung balloon burst. Pinapangarap namin dati na ma-interview kami sa mga TV, pero nagbunga po yung pinaghirapan namin dalawa. Ang nooy 2 miyembro lang, abay ngayon dumami na at umabot sa halos 30. Parang nainganyo po sila dumayo. Tapos sa pakikitungo rin po, brotherhood po talaga. May pagkakahawig man sa sports na gymnastics kung saan nagkampiyon si Kaloy, calisthenics naman ang kinahuhumalingan ng grupo. Isang uri ng ehersisyo kung saan ipinamamalas din ang lakas, flexibility at coordination ng katawan. Parehas po silang bodyweight. Ang pinagkaiba lang po nila is yung mga skill, yung mga tumbling, yung mga vertical sa baras. Sa katatapos lang na Olympics, mas lalo raw tumaas ang kumpiyansa nila sa sarili. Nainganyo rin silang mag-ensayo at mangarap na sumunod sa yapak ni Golden Boy Kaloy. Masaya po kami nung nanalo si Carlos Yulo. Balang araw, malay mo, isa sa amin may mag-champion din. Pero kahit never say die sa pag-iensayo, ang problema naman daw, kulang sa sports equipment ang grupo. Ang kanila kasing mga ginagamit, mga pinaglumaang foam lang at do-it-yourself na baras. Madali lang naman po mag-train. Ang kinakaharap lang po ng grupo namin is yung mga equipment po namin na hindi po kagandahan, hindi rin po masyadong matibay. Yun po yung problema po sa amin. Pero kapos man sa mga gamit, ang grupo patuloy pa rin daw lalaban para sa pangarap na tagumpay. Balang araw po sana ay makatungtong din po kami sa iba't ibang competition sa ibang bansa. Dala-dala ang bandera ng Pilipinas. Ang panalo ni Kaloy, para ring kwento ng ating buhay. Basta't buo ang puso at may determinasyon. Tiyak na sa dulo, makakamit din ang matamis na tagumpay. Salamat Carlos at sa iba pa nating atleta sa bitbit niyong good news para sa Pilipinas.
Lansones ba ang hanap mo? Dayo na sa Sulu. Dito kasi ang isang bag ng lansones mabibili mo sa halagang 60 pesos. Sa taas ng presyo ng mga bilihin sa merkado ngayon, saan pa nga ba may bagsak presyo? Saan pa kundi dito sa Good News? At ang nahanap naming mura, hindi rin basta-basta. Dahil pang export quality pa raw ang lasa. Kung sa Maynila, ang kada kilo ng lansones at mangustin tinatayang nasa 200 hanggang 400 pesos, aba, sa probinsya ng Sulu, pakitabi raw ang kilohan. Dahil ang isang malaking plastic bag ng lansones na higit 2 kilo, nagkakahalaga lang ng 50 pesos. At ang mangustin, 15 pesos lang ang kada bungkos na naglalaman ng 20 piraso. Pumapatak na 75 centavos kada isa. Pati ang durian, nasa 15 to 20 pesos. Mapapaprutas food trip ka talaga. Isa na nga sa may-ari ng farm ng mga prutas na ito, si Saudar. Tiba-tiba tuwing buwan ng anihan, tuwing July hanggang August, hitik daw talaga ang bunga ng prutas sa kanilang lugar. Isang taon bago siya mamunga. Mahigit 35 years nang nagtatrabaho bilang farmer si Saudar. Ito na raw ang bumubuhay sa kanyang pamilya noon pa man. Kaya laking pasasalamat niya sa biyayang natatanggap tuwing panahon ng anihan. Kung pag-harvest namin, pinag-aaral namin mga anak. Ito lang ang pag pinagmalaki namin ang prutas para may kapabinta kami sa Maynbong. Ang kanilang mga tanim ng araw, inaalagaan with love. Kaya na kasi sigurong malinamnam at masarap. Matamis na amin lansones. Kaya namin na inaharvest. Walang siyang chemical. Ang isang plastic, 50 lang. Hindi sanay ang Maynbong sa pagtimbang. Kaya ang pagbinta dito sa amin sa Maynbong, kaya walang timbang. Isa na nga sa binabagsak kanila ng mga inaning prutas, si Mascar. 11 taon na siyang tindero sa palengke sa Maibong Sulu. Kung si Saudar, tiba-tiba tuwing anihan ng prutas, siyempre si Mascar din. Ang normal na nga raw niyang kita kapag hindi panahon ng prutas, pumapatak lang ng halos 300 pesos. Pero pag sumapit na ang panahon ng prutas sa Sulu, jackpot daw ang kita na umaabot sa 2,000 pesos kada araw. Ang nabebenta raw kasi niya, halos 200 na tali ng mangustin at 200 plastic ng lansones. Mas masarap ang prutas dito sa Sulu kasi native siya, kakaiba sa ibang lugar. Ang mga prutas ng araw nila, dinarayo pa ng mga karatig isla at mamimili rin mula sa tawi-tawi. Pero madalas mang sagana, dehado raw ang kita kapag hindi na panahon. Kung logi, wala na. Kaya naman nagbebenta na lang daw sila ng iba pang mga paninda. Mga gulay, mga saging, so ang malaki. Kaya pag bumuhos daw ang biyaya, nilulubos-lubos na nila. Minsan ang araw, dahil sa dami ng produksyon ng prutas sa kanilang lugar sa Sulu, hindi maiwasan na mag-oversupply. Pero dito, hindi raw uso ang tapon. Kapag sobra, isa-share sa iba. And for today's video, ang paandar natin sa mga kapuso, hakot all you want para sa libreng prutas. Ang mga hakot, ready na, dala ang kanilang mga gamit. Only prutas for 10 seconds. And in 3, 2, 1, go! Enjoy! Salamat! Good news talaga! Salamat mga kapuso! Sabi nga, kung anong iyong itinanim,
siya mo ring aanihin. Kaya pag nagtanim ng sipag, tiyaga at pagmamahal sa kabuhayan, siguradong bubunga ito ng hitit at puno ng biyaya. Sa panahon ngayon, sa isang click mo lang, matik! Konektado ka na kahit kanino, saan mang panig ng mundo. Pero paano kung ang gusto mong makausap, literal na cannot be reached dahil ito raw ay nasa langit? Ang 6 na taong gulang na batang ito, viral sa social media. Ang kachat daw kasi nito, si Papa Jesus? Sa video na kuha ng kanyang ina, makikita si Zayden na hindi lang nagchat-chat, kundi nagvi-video call at nagvo-voice message pa sa kausap niya. Ano naman, Papa Jesus? Masaya ka ba sa langit? At may pakay pa raw siya kay Jesus? Ano kaya ito? Lord, sana pa. Hello, Papa Jesus. Kamusta ka naman sa langit? Kachat na! Ka-video call pa raw ng isang bata si Papa Jesus. Ang bata kasi, meron daw kinakamusta. Sino kaya? Batang kachat daw ni Jesus online, viral sa social media. Ano naman, Papa Jesus? Masaya ka ba sa langit? Ang bibong bata na si Zayden, natunto namin sa Kupang Muntinlupa. Kwento ng ina niyang si Denise, minsan daw siyang umuwi mula sa trabaho nang magulat siyang may kausap ang anak sa tablet nito. Biglang nag-message dun yung kapatid ko. Sabi niya, Ate Ding, tingnan mo tong ginawa ng anak mo sa Messenger. Pagtingin niya raw dito, ang chinat-chat pala niya, ang Facebook page na Papa Jesus. Ang bata na nga, nagsisend pa ng video na kinakamusta si Papa Jesus. Hello, Papa Jesus. Kamusta ka naman sa langit? Sabi ko, hindi mo kailangan mag-message dito kasi dami account lang to. Sabi kong ganun. Naisipan ni Denise na kunan nito ng video at i-post sa TikTok. Hindi ko na-expect na magta-trending na ngayon is 3.1 million views na siya. Pero kahit na marami ang natuwa sa video ng kanyang anak, meron pa rin daw ilan na hindi nagustuhan ng kanilang ginawa. Presyo bata pa nga daw, mali-mali daw yung mga tinuturo sa kanya, nabot sa reliyon. Sabi po namin, hindi naman natin kayang i-please yung lahat ng tao kasi religion is a very sensitive topic. Nang sabihin nito ng kanyang ina sa kanya, ang tanging masasabi na lang daw ni Zayden sa mga basher, hayaan natin sila, God bless you guys na lang, sabi niyang ganon. The Father, Son, mula raw noong magkaisip si Zayden, tinuruan na raw siya agad ng kanyang mga magulang na magdasal at magpasalamat sa Diyos. Bakit mahilig ka magdasal? Para po mag-thank you sa blessing. Aktibo rin daw kasi sa simbahan si Denise. Every Holy Week, which is yung tuwing Biyernes Santos, na-arte po kami bilang yung mga tao noong panahon ni Jesus Christ. At sa kanya raw pananampalataya, himalang nabiyayaan siya ng anak. Maselan daw kasi ang naging pagbubuntis ni Denise kay Zayden. Ibis kasi na madagdagan ng timbang, mas lalo pa raw itong bumaba. Dumating na rin daw sa puntong pinayuhan siya ng doktor na uminom ng pampakapit. First trimester, super hirap po talaga kasi hindi ako nakakakain kahit mismong tubig. Sinusuka ko siya. Pero hindi pa raw dito natapos ang hirap sa kanyang pagbubuntis. Last semester na namin ni Zayden, na nasa loob ko siya is na emergency CS ako sa kanya. Sinabi ng OB na kaya pala hindi bumababa si baby, is cord coil siya. Nagpe-pray lang kami, if ever man napagpili sa dalawa. Sabi ko kahit si Zayden na. Sa awa raw ng Diyos, ipinanganak si Zayden na ligtas. Laking pasasalamat ni na Denise na lumaking mabuting bata si Zayden. Madali raw siyang utusan, bibo, at higit sa lahat, may pananampalataya sa Diyos. Kaya naman ang pamilya, laging nakasuporta sa ganito niyang hilig. Nagulat na lang kami na ang lagi niyang hinihingi na laruan is mga rebulto ng mga patron saint, ni Papa Jesus, rebulto ni Nazareno, sige, bibigay namin. Gusto niyang pumunta ng Padre Pio, sige, pupunta. Pero ang kinakatuwaan na video ni Zayden, meron palang mas malalim na pinaghuhugutan. Hello, Papa Jesus. Kamusta ka naman sa langit? Si Zayden kasi, meron daw gustong kamustahin kay Papa Jesus.
Walang iba kundi ang kanyang pinakamamahal na pinsan na si Baby Kylie, na pumanaw noong 2022 sa edad na 6 na buwan. Si Kylie kasi, ipinanganak daw na maliit ang daluyan ng hangin sa katawan. Nung pinanganak ko po siya, pag-uwi namin dito, ang sumalubong agad sa amin si Pupuy. Tuwan-tuwa siya kasi parang si Kylie yung nag-iisang babae dito sa bahay nung time na yon. So ang tingin niya kay Kylie is parang prinsesa niya. Hanggang sa nung time na nawala si Kylie sa amin, hindi siya umalis dito nung nakaburol si Kylie hanggang sa nilibing siya. Sumasama lagi siya sa amin sa sementeryo para bisitahin siya. Lagi niya ako tinatanong, Tati, kamusta na si Kylie? Okay kaya siya kay Papa Jesus? Request daw niya kay Papa Jesus, ikamusta siya sa pinsan. Itinanong din niya kung ilang taon na ngayon si Kylie. Kamusta na po ba si Kylie dyan sa heaven? Hindi na po ba siya baby? Malaki na po ba siya? Sa pangungulit na nga ni Zayden, abay sinagot na raw siya ni Papa Jesus. Hindi sa chat, kundi sa panibagong blessing. Kasunod kasi ng pagpanaw ni Baby Kylie, ang pagdating naman ng kapatid nitong si Baby Kyrie. Parang wala pang 1 year. Nabuntis nga po ate ko agad, which is nung bumalik po is si Kyrie. Para talaga siyang silang Xerox copy, pero male version nga po. Ang dalawa, matalik ngayong magkaibigan. Pero si Kyrie, ipinanganak pala na mayroong congenital heart disease. Kaya naman ang panibagong hiling daw nito kay Papa Jesus. Sana po gumaling na po yung heart ni Kylie. Sobrang lambing niya na somehow, nabibigyan niya kami ng strength mag-asawa. Ngayong araw, magpapasalamat daw si Kyrie sa kanyang kuya Zayden sa pamamagitan ng isang regalo. Siguradong mas lalo kang mapapalapit niyan kay Papa Jesus. Si Zayden, biyaya raw talagang maituturing ng pamilya. Ang wish ko lang po sa kanya is yung tulad ng sinasabi ko sa kanya lagi na kahit anong gusto mong gawin in the future, basta piliin mo lang yung maging masaya ka. At pinaka-importante is yung may takot siya sa Diyos. Hindi nasusukat sa edad ang tunay na paniniwala. Dahil si Papa Jesus, always online. Hello, Papa Jesus! Kamusta ka naman sa langit? Operation Kabutihan pa rin tayo sa ating Good News Movement. Ihanda na ang mga kamera at abangan ang mga mabubuting gawa. Kapag may nangailangan, tulungan. Kapag may nasaksiyang kabutihan, kuhanan. Anumang pagtulong sa kapwa, i-video mo at i-send sa aming Facebook page o i-tag ang aming Facebook account. At baka ang video na nyo ang aming ipalabas sa susunod na Sabado. Dahil basta pagtulong sa kapwa, #pang-good news yan. Naway na aliw po kayo sa ating masayang kwentuhan. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na Sabado. Ako po si Vicky Morales. Tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan.